Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Bulalaki. Shoutout kay Emily Lamtria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Yanner, long time no see, long time no see. Ang talento ay pumunta sa gitna ng hagdan. Tuwang-tuwa na ang matandang nasa ibaba at hindi maisara ang bibig. Paulit-ulit niya itong binati, kahit na ang isang hanggal ay nakikita na ang relasyon sa pagitan ni Suyan at ng pamilya ni Fang ay tila hindi karaniwan. Nang makitang bumaba na si Suyan, mabilis siyang tinanggap ng matanda, nakilala ni Yainer si Lolo Zo. Bumaba ng hagdan, bahagyang yumuko si Suyan, nakita ng berdeng perlas si Lolo Zo. Magalang din na sinabi ng Green Pearl na, well, ito ay talagang pagbabago sa ika-18 taon ng Universidad ng Kababaihan. Mahigit 1 taon na kitang hindi nakikita. Feeling ko ang ganda mo na naman. Oy, kung mas bata ako ng 100 taon, dapat ay miyembro ako ng grupo ng magkapatid na child na humahabol sa iyo. Tumawa ang matanda, Lolo Zo, nagbibiro ka talaga. Walang magawang ngumiti si Soyan, hindi ito biro. Sa aming disyerto, sino ang nakakaalam na ang pamilyang Su ay parehong maganda at pinakamahusay sa mundo? Siya nga pala, itong dalawa ay. Habang nag-uusap, ang matanda ay nakatutok sa Aaron at Pangolin. Bagamat malaki ang disyerto, ito ay matatagpuan sa isang espesyal na lugar. Kaya naman, ang matandang Zu ay pamilyar sa halos lahat ng mga tao, nakatira sa paligid o darating sa kasal sa pagkakataong ito, maliban sa dalawang ito. Hindi niya nakita. Ito ang aking dalawang kaibigan, Pangolin at dilaw na halimaw ng buhangin, ngumiti ng mahina si Suyan, bagamat ang isa ay kakaiba, ang isa ay gwapo at astig. Ngumiti si Mr. Zo at tumanggaw sa 3,000 tao sa Korea. Pagkatapos ay tumingin siya kay Suyan at sinabing, nga pala, nabalitaan ko na nasa flower boat ka ng pamilya Su sa South. Nagsagawa ka rin ng komperensya ng tula at alak upang piliin ang pinuno at mahanap ang tamang asawa. Nakaakit ito ng maraming tao na may matayog na mithiin, ikaw naman. Green Pearl, nasaan ang syota mo? Sinadya o hindi sinasadyang sumulyap siya sa Pangolin. Bagamat ang berdeng perlas din ang kagandahan ng pamilyang Su at pinakamaganda sa mundo, kailangan din itong ikumpara sa kung kanino. Kung ikukumpara ito sa pamilyang Miss Su, malinaw naman. Ang masama ay hindi dahil sa ikaw ay hindi sapat, ngunit ang kalaban ay masyadong malakas. Aaron bilang paborito ni Suyan, huwag mo itong banggitin, lalo kang nalulumbay, sagot ng berdeng butil. Agad namang nagulat si Mr. Zu. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang hitsura ng Pangolin, ngunit mayroon din siyang sariling loika sa pag-aayos ng utak. Ngumiti siya ng pipi, sige, huwag na tayong mag-usap pa. Punta tayo sa syudad. Tumanggaw si Suyan at ibinalik ang tingin sa Aaron. Tumanggaw rin si Aaron bilang tugon. Ang partido ay umusad at paatras ng dahan-dahan patungo sa disyerto na lungsod. Malaki ang gate, daan-daang metro ang taas at daan-daang metro ang lapad. Kahit malalim, ito ay 10-10 metro, sapat na upang makita kung gaano kalaki at kapal ang pader. Matapos dumaan sa pader ng lungsod, ang pintuan sa likuran niya ay biglang nagsara, at ang buong lungsod ay nanginig ng bahagya. Bagaman ang mga tao sa lungsod ay hindi gaanong nagmuni-muni, mayroong dilaw na buhangin na gumugulong sa labas ng lungsod, at ang malaking lungsod ay nagsimulang mahulog muli sa dilaw na buhangin. Ngunit walang kakaiba sa lungsod, maliban sa pagyanig. Ang araw ay sumisikat pa, ngunit ang temperatura ay napakaangkop. Ang lungsod ay mas masigla at maingay. Walang tigil ang sigaw ng mga vendor sa magkabilang panig, at may malawak na hanay ng mga paninda sa mga stall.
Ang lahat ng uri ng pedestrian ay sunod-sunod na huminto, bumibili o nagtatanong, o nanonood o nakikipag-chat. Halos wala na sa porma ang excitement. Kung ikukumpara sa tiwangwang disyerto sa labas, ito ay ganap na dalawang mundo. Napakasigla, ngumiti si Pangolin sa buong karamihan at hindi napigil ang tumawa. Ang kasal ng pamilya Fang ay isang pangunahing kaganapan sa estado ng disyerto. Dumating ang mga natural na panauhin, ipinagmamalaki ito ni Mr. Zhu, malaki man o maliit na pamilya. Basta't nasa lugar na ito o malapit sa isa't isa, walang pamilyang hindi nagpapadala ng mga kinatawan. Ito ay ganap na hindi masyadong maraming upang ilarawan ito sa isang maunlad na panahon. Ito ay hindi lamang ang pagpapamalas ng pamilya Fang, kundi pati na rin ang mukha ng pamilya Fang. Sa oras na ito, si Child Yuan at iba pa, kasama ang ibang mga bata, ay naglalakad sa harap at nakataas ang kanilang mga mata, bigla siyang nakakita ng kakilala. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa Aaron sa likuran, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging napakasama. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, si Aaron at ang kanyang partido ay dahan-daang dumadaan sa palengke at huminto sa isang mansyon. Kuamanjo, Yener, ang mga panauhin mula sa lahat ng direksyon ay dumating na sa disyerto na lungsod, at maging ang bahay ng punong lungsod ay puno ng mga tao noon pang ilang araw ang nakalipas. Inutusan ng master ng lungsod na buksan ang mga restoran at inn sa lungsod. Maaaring manatili ang lahat ng bisita ng walang bayad. Kaya naman, puno na ang mga restaurant at inn sa lungsod. Ang bahay na ito ay puno ng mga bulaklak. Ito ay orihinal na isa pang hardin ng Panginoon ng lungsod. Ito ay espesyal na nakalaan para sa iyo. Kung tungkol sa dalawang bata, narito sila. With that, he gently lifted his hand. Looking along with his hand, tapat ng other garden, there is a huge restaurant in the downtown, with different ribbons, full of guests and maying. Sa building, a large character plaque of ang Juying Pavilion ay matatagpuan. Sa loob nito ang maliit na hardin ay magaan at tahimik, habang ang kainan ay maunlad lamang, ngunit ito ay parang langit at lupa. Huwag kang mag-alala, o maaari mong ayusin ang dalawa mga bata sa amin, mahinang sabi ni Suyan. Paano ito? Miss, sabi nga sa kasabihan, hindi basta-basta nagbibigay at tumatanggap ang lalaki at babae. Kung ito ay kumalat, paano tayo makakatagpo ng mga tao sa hinaharap? Pinandilatan ni Green Pearl si Aaron nang hindi nasisiyahan. Totoong-totoo ang sinabi ni Miss Green Pearl. Maaari kaming tumira ni Huangsha Monster sa isang restaurant. Tumango si Aaron. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, nabalisa at nagalit si Leivzo. Siyempre, gusto niyang manirahan si Aaron sa ibang hardin. Kung tutusin, makakasundo siya araw at gabi, ngunit ang taong ito. Oo, Yener, hindi makatwiran ang mga salita ni Leivzo. Makatitiyak ka na hindi rin maliit ang mga detalye ng restaurant. Maraming mga dignitaryo at mga kilalang bisita, nakatira din dito. Ibig sabihin, may ilang ingay, bulong ni Master Zo. Napatingin si Soyan kay Aaron. Isang bakas ng pagkawala ang bumungad sa kanyang mga mata na parang kuryente at tumango. Well, makinig ka sa ayos ni Lolo Zo. Okay, ipapadala kita sa kabilang garden. Xiaozu, dalhin mo ang iyong dalawang anak sa restaurant. Oo, tumango ang binata na nagngangalang Xiaozu at nagbigay ng magalang na regalo para manguna sa Aaron at Pangolin. Pagtingin sa likod ni Aaron, malumanay na bumantong hininga si Soyan. Galit at malungkot din ang berdeng butil sa isang tabi. Your, please. Sabi ng matandang Zo. Nagkamalay lang si Soyan, sumunod sa kanyang likuran at naglakad papasok sa tahimik na Xiaobiayuan. Sa Juying Pavilion, sa tabi ng bintana sa ikaapat na palapag, isang matikas at mayamang binata ang dahan-daang uminom na may hawak na baso, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig kay Aaron at sa iba pa na dahan-daang dumating mula sa kabilang banda. Siya ba ang nanakit sa iyo ng ganito? Paglingon sa likod, hinamak niya si Mr. Si Yuan, na nakabalot na parang Zongzi, at malamig na nagtanong, eksakto. Si Child Yuan ay may sama ng loob sa kanyang mga mata, ngunit sa harap ng lalaking ito, ibinababo lang niya ang kanyang ulo. May kakaibang kuko ang pamilyang Yuan. Parang ganun lang. Natalo ako sa ganoong ordinaryong tao, ibig sabihin, hindi ko nakilala ang aking bakal na toro. Maaari ko siyang ipadala sa kanluran sa isang suntok.
Sa tabi ng iyong master, isang higanteng may taas na 2 metro, makapal ang buhok at itim na balbas, at mga bisig na kasing kapal ng mga baka na hinamak na uminom, ang tinatawag na maling pangalan ng mga alon, ngunit iyon lang. Sa tabi ng higanti, mayroong isang dwarf sa matalim na kaibahan. Ito ay hindi hihigit sa kalahating metro ang taas, parang bata, ngunit ang mukha nito ay puno ng lumang katad, na may dayami na sombrero, na sa ilalim nito ay isang pares ng malamig na mga mata na parang agila. Naikuyom ni Child Yuan ang kanyang kamao, ngunit hindi ng ahas na umatake. Ang lahat ng kanyang pag-aatubili at galit sa wakas ay napalitan ng bahagyang pagtingin, Young Master Liu, hindi kasing simple ng hitsura niya ang batang iyon. Talaga, marahan na ngumiti si Child Liu at sumulyap kay Soyan, na pumasok sa biyuan ngunit lumingon pa rin sa likod. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag, wala akong pakialam kung sino siya, isang maliit na berdeng butil, ngunit ang taong naglakas loob na gumawa ang isip niya sa Soyan ay isang taong hindi makakasama ko Liu kahit na ang makalangit na haring si Lao Su, sisirain siya ng aking batang Panginoon. Hayaan siyang makita, Young Master Liu, marami akong mata. Pagkababa pa lang ng boses ay galit siyang bumangon at naglakad pababa. Nagkatinginan ang matangkad at pandak na higanti at duwende at sumunod. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Mr. Yuan na tumawa ng malamig. This time, I'll see how you die. Storytelling channel sa YouTube. Sa baba, pagpasok pa lang ni Aaron sa restaurant, nakita niyang punong-puno ng mga kaibigan at abala ang restaurant. Mabilis na umakyat ang isang waiter at nakita ang katulong na Fang na nangunguna sa harapan ng Aaron. Bigla niyang naunawaan at ngumiti na may nanginginig ng ngiti, ilang mga masters, mga natatanging bisita, mga natatanging bisita. Maghanda ng 2 silid, bamulong ang guide, alam mo ang mga patakaran, mga bisita ng pamilya Fang. Ngumiti ang waiter at tumango, oo, makatitiyak ka na ang tindahan ay magiging komportable ka sa bahay. Napakabuti, kapag ang gabay tapos na, tumalikod siya at sumaludo sa 3,000 han na may paggalang at sinabing, guys, stay for a while. Kung may gagawin ka, sabihin mo lang sa waiter. Kapag hindi niya sila binati ng maayos, papayag ang pamilya natin, pumunta ka. Magalang na ngumiti si Aaron, ang hirap mo. Maliit na trabaho. Well, kapag tanghali na, hindi ko naiistorbahin ang 2 bata para magpahinga at kumain. Aalis na ako at babalik sa bahay ko. Natapos siya, sumaludo, tumalikod at naglakad palabas ng restaurant. Sa oras na ito, mabilis at masigasig na sinalubong siya ng waiter at sumigaw, oo, 2. Habang sumisigaw siya, ang mga bisita at ang tindera ay nagtaas ng kanilang mga mata, ngunit kumpara sa sigla ng tindera at iba pa, ang ibang mga bisita ay may kakaibang mga mata isang ngiti. Inakay ng waiter ang Aaron at Pangolin sa paligid ng gitnang bulwagan at naglakad patungo sa hagdan patungo sa 2 palapag, magtipon tayo sa English Pavilion, na siyang pinakamalaking restaurant sa disyerto ng lungsod. Ang pangunahing bulwagan sa unang palapag ay kayang tumanggap ng higit sa 1,000 katao upang kumain ng sabay, at ang tirahan sa 2 palapag ay kayang tumanggap ng higit sa 400 katao. Paano ang 3 at 4 na palapag? Tanong ng Pangolin. Ang 3 at 4 na palapag ay lahat ng eleganteng silid. Nakangiting sabi ng waiter, pero hindi na nagpatuloy sa pagpapaliwanag. I think, just like hotels on Earth, the 3rd and 4th floors are equivalent to presidential suites. Natural, hindi naman mayaman ang mga nakatira doon pero magastos. The sophomore ay ayaw magpaliwanag ng higit pa. Malinaw naman dahil ang Aaron at ang iba ay hindi kwalipikado at sapat na antas upang manirahan sa 3 at 4 na palapag gayunpaman, ang Aaron ay walang anumang pakikipagkaibigan sa Fang pamilya, kaya hindi siya kwalipikado, hindi mahalaga kung saan siya nakatira, umakyat ang 3 sa hagdan, ngunit bago sila dumating, isang malaking figure ang lumitaw sa pintuan ng hagdan diretsyong haharangan ni Aaron ang kanyang mga mata maging siya ay nagulat sa kanyang malaking katawan na mahigit 2 metro ang taas tulad ng manok ay ganap na nakaharang, 2 Panginoon, pwede ka bang magbigay daan? Napangiti ang waiter. Ang nakangisi sa mukha na iyon ay tinatawag na hospitality. Hindi pinansin ng higanti, ngunit mahinang tumingin sa sophomore, ngunit sa kanyang mga mata, hindi ito galit. Matatakot ang mga taong maaaring matakot, 2 master.
Nawala pa rin ang nakangiting mukha ng waiter, tignan mo, pwede bang hayaan mo muna kami? Dahil doon ay bahagyang yumuko ang waiter at napakababa ng kanyang poster. Ay ba? Pop, isang malaking subo ng laway, halos diretsyong parang kalahating palanggana ng tubig, ang nagwisik sa mukha ni Shower, na agad na ginawa ang laki ng sampal na mukha ni Shower na parang nababad sa pag-alagala ng malakas na ulan, pupunta na ako. Saway ng waiter, tahimik na tinakpan ang laway sa mukha at ngumiti ng nakakaloko, kung gusto mo akong bitawan, ikaw din ang bumitaw sa akin. Parang kampana ang tunog ng higanti kaya bahagyang nanginig ang buong hagdanan na antay-Buda. Napangiti ng awkward ang sophomore at lumingon sa likod. Sa pagkakataong ito, halos maglakad na ang tatlo mula sa ibaba ng gusali hanggang sa ikalawang palapag. Kung gusto nila bumaba, kailangan nilang umikot ng isang hakbang lamang ang layo mula sa kinatatayuan ng higanti, kaya dapat ay ang higanti din ang hayaang, "Sir, lahat sila ay mga bisita ng pangil pamilya. Bakit kailangan mo?" Hinamak ng higanti ang pag-inom, at naiinip na itinulak ang waiter pababa. Si Shower ay parang isang papel. Pabalik-balik siya. Kung hindi siya tinulungan ng Aaron sa oras, madisable siya kapag gamulong siya sa hagdan. Bakit kailangan mo? Bamulong ang waiter at mahinang nagtanong, "Fuck you." Hinamak ng higanting uminom, at naiinip na itinulak ang waiter pababa. Si Shower ay parang isang pirasong papel. Pabalik-balik siya. Kung hindi siya tinulungan ng Aaron sa tamang panahon, madisable siya kung gamulong siya sa hagdan. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!